Magyutulmon, isang mapagpalang araw sa ating lahat mga kabayan. Sa wakas, nakalabas din ako ng baryo ko. Nandito pala ako ngayon sa Old Quebec, Canada, ang isa sa pinakamakasiysayang distrito na matatagpuan sa Quebec City. Ito ay kilala sa kahangahangang kasaysayan ng arkitektura at may malalim na kwentong kultura. Kaya naman, halina at pumasyal tayo dito para silipin ang mga nagagandahan at nakakaaliw na lugar dito sa Old Quebec, Canada. Bago ko pala simulan to mga boss, gusto ko lang muna magpasalamat sa inyo, lalo na sa mga patuloy na sumusuporta at nakikinig ng mga totoong kwentong buhay abroad ko dito sa Canada. Kaya naman, tara, simulan na natin ang istorya. Isang taon na din ang nakalipas noong huling pumasyal ako dito. Medyo nabitin nga ako noon dahil pakiramdam ko may jet lag pa ako noon dahil sa aeroplano. Pero nangingibabaw pa rin ang saya ko sa mga nakikita ko dito mga boss. Kaya sabi ko, babalik ako dito at gusto kong ikwento sa inyo ang ilan sa mga makasaysayang arkitektura dito. Simulan natin dito sa Chateau Frontenac, isang iconic na hotel na itinuturing na isa sa pinakapopular at pinakamagandang hotel sa buong North America. Ang arkitekturang ito ay reminiscent ng mga European castle. Reminiscent na ang ibig sabihin ay salitang nagpapaalala o nagbabalik tanaw sa isang bagay o karanasan mula sa nakaraan. At ito ang isa sa pinaka-photograph na hotel sa buong mundo. Nung unang sulyap ko nga dito mga boss, para akong nananaginip ng gising na halos maihi ako sa ganda ng mga tanawin dito. Ito naman ang City Hall ng Quebec City o mas kilala sa tawag na Hotel de Ville du Québec. Isa din ito sa mga makasaysayang gusali na may mahalagang papel sa kasaysayan ng lungsod. Ang kasaysayan ng City Hall ng Quebec City ay puno ng mga kaganapan at pagbabago at mismong struktura nito ay nagbibigay ng simbolo sa pamahalaan ng Quebec City. Isa din ito mga boss sa pinagmamalaki at pinahahalagahan ng mga French Canadian dahil sa simbolo ng pamana mula sa henerasyon ng kanilang mga pinagmulan. Kaya kung mapapasyal ka dito boss, sulitin mo na ang bawat oras at minuto para maramdaman mo ang ganda ng lugar na ito. Ang Dufferin Terrace ay isa sa lugar kung saan maaari kang maglakad-lakad at magpahinga habang tinatanaw mo ang St. River. Makikita mo rin dito mga boss ang mga bangka o barko at ferry na dumadaan sa ilog dahil malapit lang ito sa Old Port. At dahil may mga kabayan tayong seaman na bumabiyahe dito, mag-commercial muna tayo. So ito mga kabayan natin, bagong baba. Boss, anong barko nyo boss? Crystal! So ayan mga kabayan po natin. Nandito po sa Old Quebec. So namamasyal lang sila. Ano kayo sa Pilipinas? Sa Cebu. Loro. Mga seaman. Shoutout po, Iloilo po. Quebec, Canada. Ingat kayo kabayan, maraming salamat at nakilala ko kayo. So balik na nga tayo sa ating kwento. Kung mapapansin ninyo ang salamin na ito, dito daw dati sumasakay ang mga tao na bumibisita dito. Ito daw ang tinatawag na the funicular o funicular du Vieux Québec sa salitang French. Ito daw ay isa sa makasaysayang lugar na kung saan dito pumupunta yung mga tao dati para sumakay ng tren. Tinayo daw ito noong taong 1879 upang maghatid ng mga tao mula sa lower town patungo sa upper town kung saan matatagpuan ang Chateau Frontenac at ang Dufferin Terrace. At dahil sa paglipas ng mahabang panahon, base sa aking pananaliksik, ito daw ay pansamantalang hindi na nag-ooperate dahil sa kanyang kondisyon at sa mga repair na kailangan gawin. Kaya naman sa ngayong taong kasalukuyan, isa pa rin itong nakakaaliw at attraction sa mga pumapasyal dito. At dahil nagugutom ako sa kwentuhan natin ngayon, bumili muna ako ng makakain ko. Maganda ang lugar na to mga boss, talagang makakapag-relax ka. May mga style na perya rin sila dito na katulad sa Pinas. Yun nga lang, wala silang color game. Ba't ibang mga laro na walang teknolohiya ang makikita mo dito? Ganun din ang mga taong nagsusuot na mayroong nakakaakit na pananamit at dalang mga bagay para mag-perform sa mga bisita dito. Totoo lang boss, kahit ilang beses ka pumunta dito, hindi ka magsasawa sa makikita mo at may experience mo dito. At kung mahilig kang manood ng K-drama, sigurado napanood mo na rin ang Red Dwarf na isa sa South Korean film noong 2004. Dito sa pinto na to nangyari ang isa sa mga series na napanood mo. 캐나다
Ilan lamang yan sa mga bagay na gusto kong i-share sa inyo na may mga kasaysayan at talagang nakakaingganyong puntahan para makita ang mga istruktura sa paligid dito sa Quebec, Canada. So yun lang mga boss, so maraming salamat po ulit sa mga patuloy na sumusubaybay at nakikinig ng totoong kwentong buhay abroad dito sa Quebec, Canada. Maraming salamat at ingat po lahat. Bye-bye!